Magtatatlong buwan na ho. Nako, ibig mo sabihin magiging lola na ako? Anak? Lalo naman kita na-miss dyan sa balita mong yan. Ako rin ho, sobra. Sobra ko rin ho kayo namimiss ni Papang. Siyempre, namimiss ko na rin si ate. Kaya nung nalaman ko na buntis ako, kaya yung gusto kong unang makaalam. Eh, ba't naman kasi anak, hindi ka man lang tumawag? O mag-text man lang? Pasensya na ho, wala talagang signal sa kampo eh. Kaya kahit text, wala. Buti nga ho, dinate ako ni Eric. Kaya nakalabas din kami. Balot. Tsaka, gustong-gusto ko rin ho talagang dumalaw sa inyo. Kaya lang, may naging operasyon ho si Eric sa malayo. Speakerphone mo nga. Eh, anak, baka naman sa susunod na madestino siya kung san-san. Pwedeng umuwi ka na lang dito. Hindi ka ba nahihirapan dyan, anak? Malungkot yan. Lalong-lalo na ngayon, buntis ka na. Sige ho, sasabihin ko ho kay Eric. Anak, kamusta ka ba talaga? Okay ba naman talaga kay ni Eric? Baka naman sinasaktan ka niya o minamaltrato ka niya. Hindi ho mabait ho si Eric. Alam ko naman yun. Pero anak, hindi mo maalis sa amin na mag-alala ni mamang mo. Una-una, ikaw ang layo mo. Tapos, ni Honey ho, wala kaming nadidinig sa'yo. Pero anak, kapag pinagbuhatan ka ng kamay ni Eric, sumbo mo kagad kay mamang mo, babawiin ka namin kagad, ha? Ano ka ba, Manuel? Hindi na tayo dapat nakikialam sa buhay nila. Anak, huwag mong papatulan yung mga pinagsasabi ng papang mo, ha? Basta lagi mong tatandaan yung pinipiling ko sa'yo dati pa. Ang problema, hindi nawawala sa mag-asawa yan. Pero kahit gaano pa kahirap yan, hindi yan para ibanto sa ibang tao. Kahit sa amin, hindi namin dapat nalalaman yung mga hindi nyo pinagkakaunawaan, ha? Tsaka anak, yung mga problema nyo dapat pinag-uusapan yan sa maayos at mabuting paraan. Ha? Oho, ganun nga ho kami ni Eric. Parang kayo ni Papang. Tara na. Mamang. Ay, Tara na nga sabi. Daddy naman. Masa tayo, tara. Hello? Malen? Malen, anak? Teka lang. Malen, pagluto mong pagkain. Malen, pagluto mong pagkain. Malen, pagluto mong pagkain. Daddy, nandito ka na pala. Kanina pa, habang ikaw nagdodonya-donya ka dyan. Nagtum na ako dito, hain mo naman ang pagkain, oh. Pasensya ka na, Daddy. Masama kasi yung pakiramdam ko eh. Ganito pala kapag buntis. Sabihin mo, nagtatamad-tamaran ka. Tamad ka kasi. Yung kung gusto niya. Kahit ayaw ko, marami na siyang sinasabi, mayroon ka na yata. Bakit ayaw mo magpagalaw? Kaya yun. Tapos, nananakit na siya sa akin kung ayaw ko. Kaya hinayaan ko na lang din. Akala ko po yun lang po. Akala ko normal na rin po yun sa mag-asawa. Ganun po. Kahit buntis po ako noon, ginagamit po niya ako. Sinasaktan po niya ako nung kahit buntis ako noon. Mali. Handa na yung... Dali. Eric! Eric! Anong ginagawa mo? Eric, masamang pakiramdam ko. Magsisipin na. Eric! Eric, maawa ka naman sa akin. Eric! Anong ginagawa mo, Eric? Eric! Tatanggihan mo ako? Eric, masama ang pakiramdam ko. Huwag mo obligahan mo sa akin. Eric! Kahit ayaw ko po, kailangan talagang gagawin niya yung gusto niya. Inuuntog po yung ulo ko. Itulak ka po niya sa kama.
Tapos gusto niya. Wala akong magawa. Daddy, may lakad ka ba sa Sabado? Bakit? Kasi kung wala, baka pwede tayong dumalaw kina Mamang at Papang kahit ilang araw lang. May lakad kami ng barkada eh. Baka pwedeng kahit ako na lang. Kaya ko naman eh. Hindi ka aalis mag-isa! Daddy, sige nga naman. Miss na miss ko na sila eh. Tsaka, isipin mo, ni tawag o text, wala. Ni hindi ko sila makamusta. Makontak. Sige na, Daddy. Hingi ka ba o tanga? Pag sinabi kong hindi pwede, hindi po pwede. That's my order. Ano, hirit ka pa? Nabigla si Malen sa tabas ng dila ni Eric at kung paano siya tratuhin ito. Nang mga sandaling yun, awang-awa si Malen sa kanyang sarili. Hindi niya inakalang masasaktan siya ni Eric ng ganoon. Umpisa pa lamang pala iyon ng kasamaan at karahasan ng kanyang asawa.